po ako nagkamali na magtiwala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong direct veto, sa inyong line veto. Ito ay halatang-halata na ginagawa ni Senator Drilon at ni Senator Angara sapagkat gusto lamang nilang protektahan yung kanilang kliyente, yung Sanofi, yung manufacturer ng Dingvax vaccine. Dahil ang ACRA law, kung saan ay mga senior partners itong si Senator Drilon at saka itong si Senator Angara, of course, sila ay mga abogado ng Dingvaxia. It's unconstitutional, it is illegal. That is a naked abuse of legislative prerogative. Para tanggalin po itong mga doktor na ito na nagsisilbi po sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Senador Angara, Senador Drilon, sobrang abuso po ito sa kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan. Saan po lalapit ngayon ang mga mahihirap? Yung 13 milyong Pilipino na taon-taon ay lumalapit sa Public Attorney's Office. Hindi na ho dapat matuto na tayo na itong mga politiko na abuso sa kapangyarihan dapat mawala na sa Senado. Ang batas ba ay batas lang ng 2 senador? Oppression yan, panggigipit, halatang-halata, sobrang pang-aapi yan. Hindi na nakakatuwa ho yan. Andyan pa naman ang Pangulo, pwede ring i-veto. I-veto yung unconstitutional rider na ito. And I appeal to the President. Ikaw lang po ang makapagsalba sa kanila. But I'm sure the President will not turn his back sa ating mga kababayang nangangailangan talaga ng gusto. Meron po kami sulat kay Pangulo. Extremely urgent request to veto. Nakikiusap po kami. I-veto niya. Dahil ito po ay pagyurak sa kapangyarihan ni Pangulong Duterte at ng DBM na mag-create ng plantilla. Nakikiusap po ako sa iyo. I-veto mo na po ito. Alisin mo na po ang tinik sa aming lalamunan. Alisin mo na po ang tinik sa aming puso at sa puso ng inambayan. Regalo po sana ninyo ito sa amin. Hindi lang sa PAO, hindi lang sa akin, kundi maging sa maralitang Pilipino na nagtitiwala sa iyong kakayanan at sa iyong katapatan. Kaya sana po, Pangulong Duterte, paki-veto ninyo po para sa milyong maralitang Pilipino na umaasa sa PAO. We stand with PAO. Tinugunan niyo po ang hamon ng milyong kliyente ng PAO upang lalong maging matatag ang Public Attorney's Office. Hindi po naghari ang mga tinik at ang pagsusumigasig ng 2 senador na putulin ang iyong kagandahang loob para sa mahirap. Maraming salamat po. At napairal ang supremacy of the Constitution. Napairal ang batas. Masayang-masaya tayo, no? Para sa buong forensic team, no? Napakasaya ng nararamdaman natin. Nagpapasalamat nga kami at nakita niya itong ginawa ni Senador Angara at ni Drilon. At ipinakita niya na hindi siya madadala sa politika. Nandoon siya sa hustisya. At ang puso niya may malasakit para sa mga mahihirap, mga biktima, no, na kinakalingan ng Public Attorney's Office. Alam niya kung anong trabaho ng PAO. Alam niya na kailangan ng PAO ang PAO Forensic Laboratory. Alam niya yun. Kaya kinreate niyan under his term. No? At hanggang ngayon, nakita namin na ipinagtatanggol niya yung creation niya ng PAO Forensic Laboratory Division. Maraming salamat po, Pangulo. Napakagandang regalo po na pinagkaloob nyo hindi lamang sa akin, hindi lamang sa buong Public Attorney's Office, kundi maging sa milyong kliyente ng PAO na umaasa sa sapat at buong katotohanan para sa paghahari ng hustisya. Saludo po ako sa inyo, sir. Buhay po kayo. I am not sure that your mandates include investigative work. In cases of torture, we are mandated, Your Honor, to investigate. It is explicit under Republic Act 9745, word per word, Your Honor. Wait. It is stated, Your Honor, that PAO is... Yes, thank you, Your Honor. Kung pagbara-bara po niya sa akin noon at pagsigaw,
tinuring ko na lang pong bahagi ng pag-uusig sa pagganap ko ng tungkulin. Under Republic Act 9745, word per word, Your Honor. Oh, wait. It is stated, Your Honor, that PAO is... Yes, thank you, Your Honor. Pamamato sa akin at pinalalabas po akong bobo at tanga. Yes, wala pa hong budget nun. Wala Lahat pa po nakakaintindi na, ikaw na lang ang hindi. Alam ko naman pong ang maralitang Pilipino ay nakita kung paano po ako ibuli. Ayaw kang pasalitain, ayaw kang pagpaliwanagin. Kaya piling ko po hindi ako namarang katawa-tawa. Nung panahon ako'y pinapahiya nila. Ang naging katawa-tawa po ay sila. Patawarin po sila ng langit sa kanilang ginagawa. Dito kahiya-hiya dito si Senador Angara at saka Senador Drilon. Dahil bukod sa patraidor nilang isiningit ito na hindi alam ng ibang senador, no, ay akala nila ay makakalusot din sa Pangulo. At buti na lang po, may mabubuting loob sa Senado at sa Kongreso na hindi po pumayag. Na ang provision na ito ay mailihim at hindi mapansin. Eh kung di po napansin to, hindi na po mabibito to eh. Kasi saksak, singit, inappropriate rider. Para pong riding in tandem na hindi mo mapapansin, nasa tabi mo na pala. Pak! Kaya po, niloob na po ng Diyos na mabuko ang strategy ng dalawang senador para ipahamak ang Pangulo at ang maralitang Pilipino. Hindi po magwawagi ang kasamaan. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Ito na rin ang hudyat ng ating kalayaan sa bitag at hawla ng mga taong ibig lupigin ang kapangyarihan ng ating tanggapan. Ng mga taong gustong ikubli ang mandato na binigay sa atin ng Republic Act 9406 o PAO at ang mandato na binigay ng Republic Act 9745 o Anti-Torture Act. Isa pong taos-pusong pasasalamat ang ibibigay natin sa Panginoong Diyos Ama sa Kanyang di matingkalang gawa upang ang bitag at hawla na pinupukol sa atin ay mawala. Isa ring pasasalamat sa lahat ng kasama natin sa PAO na walang sawa na nagsishare, naglalike, upang gisingin at durugin ang puso ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sama-sama po nating ipagbubunyi ang kalayaan ng ating tanggapan laban sa manlulupig, laban sa mga nang-iinis, laban sa ang gusto ay ibagsak ang ningning at tingkad ng ating paglilingkod sa bayan. Sama-sama